Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita dito sa mundo ng crypto na may kinalaman po kay XRP. Ayon po sa isang financial expert na si Ginoong Levi Rietveld, malaki po ang tsansa kay XRP na tuluyang tataas at magpapakita ng lakas sa mga susunod na buwan. Ang dahilan daw nito ay nakatali sa pagbabago ng polisiya ng Federal Reserve sa Amerika. Kaya ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga detalye kung bakit sinasabi ng analyst na si XRP ay all the way up. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang nangyayari sa Federal Reserve? Bago po natin alamin yan ay check po natin yung post dito ni Ginoong Levi Rietveld kung bakit niya nasabi na si XRP is all the way up. Meron po siyang clip dito, short video clip, at panoorin po natin ang kanyang paliwanag. The Fed is about to unleash an XRP bombshell. From the Kaposi letter here, they say that Fed Chair Powell has caved. In 1 month, the Fed will cut rates and blame a weaker labor market. Meanwhile, we now have PPI inflation growth at a 3-year high and CPI inflation above 2% for 53 straight months. Don't own assets, you will be left behind. Here's why. Powell just made a massive pivot. The Fed now views unemployment as a bigger risk than inflation. This shift isn't happening because inflation is at the Fed's 2% target. In fact, core CPI is back above 3% and PPI inflation just saw a 0.9% month-over-month jump, its biggest since 2022. Over 258,000 jobs were revised out of the May and June data alone. So if they continue to ignore this, America will be in a very tough spot with rising inflation and rising unemployment. If the Fed does cut rates, XRP, Bitcoin within the next 12 months will explode. The Fed is paliwanag po natin kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Ayon po dito kay Ginoong Levi Rietveld, malapit nang magbawas ng interest rates ang Federal Reserve. Isang buwan mula ngayon, inaasahan na gagawin ito ni Ginoong Jerome Powell, ang chairman ng Fed. Ang pagbabagong ito ay malaking bagay dahil ipinapakita po nito na mas inuuna na ngayon ng central bank ang unemployment issue kaysa po sa inflation. Kung bababa po ang interest rates, mas magiging mura ang mangutang at mas dadami po ang galaw ng kapital. Ngunit ang problema, mataas pa rin ang inflation. Ang kombinasyong ito ay tinatawag ni Ginoong Rietveld na delikado dahil pwede po itong magdulot ng mas malaking problema sa ekonomiya ng Amerika. Kaya ang possible market impact po dito ay kapag bumaba ang interest rates habang mataas po ang inflation, madalas tumataas ang demand para sa digital assets tulad po ng XRP dahil mas maraming tao ang naghahanap ng alternative store of value. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng inflation data? Ipinaliwanag po ni Ginoong Rietveld na may malinaw na ebidensya na patuloy po ang inflation. Halimbawa, ang Producer Price Index or PPI ay tumaas ng 0.9% month over month. Ito na ang pinakamataas simula noong taong 2022. Samantala, ang Consumer Price Index or CPI naman ay higit sa 2% na tuloy-tuloy na lampas 53 months. Malayo po ito sa target ng Fed na 2%. Kung titignan po natin, ibig sabihin nito ay patuloy po na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Hindi po bumabagal ang inflation kahit na dati ay tinaasan ng Fed ang interest rates. Kaya sa market impact, kapag nanatiling mataas po ang inflation, mas lalakas po ang appeal ni XRP at iba pang digital assets. Marami pong investors ang maghahanap ng paraan para protektahan ang kanilang pera laban sa pagbaba ng value ng fiat. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa labor market? Isa pang punto ni Ginoong Rietveld ay ang employment data. May malalaki pong revision sa report. Halimbawa, mahigit 258,000 jobs ang tinanggal sa official data
ng May at saka June matapos ang adjustments. Ibig sabihin, hindi pala kasing lakas ang labor market gaya ng unang iniulat. Kapag binawasan po ng Fed ang interest rates at hindi po nila isinasaalang-alang ang mga maling datos na ito, pwede po silang magkamali ng desisyon. Posibleng mangyari po ang tinatawag na stagflation. Ito po yung mataas ang inflation at sabay na tumataas ang unemployment. Kaya ang market impact po nito ay sa sitwasyong ganito, mas lumalakas po ang crypto market dahil mas maraming tao at kumpanya ang naghahanap ng hedge o protection laban sa economic risk. At dito po pumapasok si XRP. Ngayon ay bakit si XRP ang nakikitang aangat? Ayon po ulit dito kay Ginong Redfield, kung mabawasan nga ang interest rates ang Fed, hindi po si Bitcoin kundi si XRP ang makikinabang ng mas malaki. Ang kanyang dahilan ay simple. Mas unique daw ang position ng XRP sa financial system. Si XRP po ay may mga use case sa cross-border payments at liquidity solutions na hindi po kayang tapatan ni Bitcoin. Kapag nagkaroon po ng monetary easing o pagluluwag sa financial policy, mas dadami po ang investors na papasok sa digital assets. At ayon po sa kanya, si XRP ang pinakamalaking tatanggap ng benepisyo rito. Kaya sa market impact, posible pong tumaas ng malaki ang presyo ni XRP sa loob ng 12 months kung matuloy po ang interest rate cuts. Marami ring traders ang magsisimulang mag-shift mula kay Bitcoin papunta kay XRP kung mapatunayan na mas mabilis ang kanyang growth potential. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa kabuoang crypto market? Ayan, kung totoo po ang sinasabi ni Ginong Redfield, ang susunod po na 12 months ay magiging critical. Ang monetary policy ng Fed ay may malalim po na epekto hindi lamang po sa stocks kundi pati na rin sa digital assets. Kapag bumaba ang interest rates, dadami po ang liquidity at mas dadami ang pumapasok na kapital. Pero hindi lahat ay positibo. Kapag lumala po ang inflation, maaaring mawalan ng tiwala ang ilan sa fiat currency at mas mabilis silang lumipat sa crypto. Ito po ay makakabuti kay XRP pero pwede ring magdulot ng matinding volatility sa buong market. Yan, bilang panghuli, kung pagbabasihan po natin ang analysis ni Ginoong Levi Redfield dito, ayan, ay nasa isang napakalaking turning point po ngayon ang Federal Reserve. Kapag nagpatuloy po ang kanilang desisyon na bawasan ang interest rates kahit mataas pa rin ang inflation, asahan po natin na makikinabang ng malaki si XRP. Nakikita po ng analyst dito na si XRP ay may mas malaking tsansa kumpara kay Bitcoin na umangat sa susunod na 12 months dahil sa kanyang unique na position sa market. Ngunit dapat po nating tandaan na may risk din. Ang kombinasyon po ng mataas na inflation at mahina na labor market ay delikado para sa ekonomiya ng Amerika. Para po sa mga crypto traders, malinaw po ang mensahe. Bantayan po natin si XRP dahil pwede po itong magdala ng malaking galaw sa market. Ang tanong, handa ka ba sa big move na posibleng gawin ni XRP? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.